Okay mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating channel. Panibagong vlog, panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. At syempre, unang-una mga ka-best friend, click the subscribe button, click nyo po yung bell, then click nyo po yung all. No? So yung pag-uusapan natin ngayon, kasi may nag-request sa atin kung kakayanin nga ba nitong Rusi Chariot ang biyahe. Kunyari, simula dito ng Tuguegarao hanggang Maynila. So malayuan na biyahe ito mga ka-best friend. Hindi ito basta-basta na short distance lang. Ito ay talagang halos kalating araw ang biyahe nito mga ka-best friend. No, mahigit kalating araw. So, may tanong sa atin kung kakayanin nga ba ng Rusi Chariot punta dun sa NCR o Maynila. So, syempre mga ka-best friend, ang simpleng sagot dyan ay kayang-kaya po mga ka-best friend. Ngayon, kung babiyahe kayo mga ka-best friend, ay syempre, kailangan yung unang i-check nyo yung trike nyo kung yan ba ay kondisyon. Kailangan dyan bago gulong nyo lahat. Likod, harap, kailangan bago yan. At syempre, ang gulong nyo kailangan sa likod ay tubeless. At sa harap naman ay pwede rin tubeless din. So, syempre, dahil nga yung ating biyahe ay long distance, lalo pag mainit ang panahon, talagang mainit din ng gulong natin pagkatuloy-tuloy. Ngayon, ang sabi doon ni Sir ay kung kaya nga ba bumiyahe ng malayuan. So, syempre, kaya mga ka-best friend. Ngayon, kailangan nyo lang dyan ay magpahinga lang kayo every 3 hours na biyahe ninyo. Magpahinga lang kayo every 3 hours, every gasoline ay pahinga kayo. Kunyari sa 4 hours, yung bandang gitna ng 4 hours ay doon kayo magpahinga. O pwede kayong magpagas din. Off nyo muna yung makina para makalamig, lumamig yung ating engine mga ka-best friend. No, ang Chariot kasi ano naman to air cooled naman daw, kaya gaano kalayo ay kayang-kaya po yan. No, wag lang talaga yung dediretsuhin niyo na kunyari mga 5 hours. Yan, wag niyo dediretsuhin yan kasi possibility yung cylinder gasket niyo ay magle-leak diyan yung oil, no? So katulad ng nangyari sa isa nating kaibigan, ang kanyang trike ay pinultang niya din diretso niya hanggang maubos yung hanggang mag-reserve itong tangke niya. Ang nangyari, yun nga, yung kanyang gasket na nagkaroon ng leak. Kumbaga, parang naiipit o na ano kasi parang nalulunay o naluluto din kasi yung gasket niya, kaya pwedeng pagsimulan ng tulo ng langis yan mga ka-best friend. So, ang pinaka-advantage talaga niyan, every 3 hours ka pahinga o 4 hours pwede ka na magpahinga doon. So kasi dito sa Cagayan naman malawak naman yung daan dito. At pwede ka pwede ka dito kuhan sa gitna, no? Kasi wala namang ganong sasakyan Pero pag maraming sasakyan, pag kayo talagang malapit na sa city, kailangan ay nasa gilid ka lang, nasa right side ka lang para hindi tayo sagabal sa gitna, kasi yung trike natin ay nasa lang naman to 60 kph yung takbo niya. Syempre yung sa gitna na way o yung sa fast lane ay umabot niya ng 80 minsan ang bilis ng kotse ng 4 wheels. So kung babiyahe kayo ng long distance ay kailangan nasa right side ka lang, most outer lane mga ka-best friend. At syempre dala rin kayo ng tubig pagka babiyahe kayo ng malayuan para hindi kayo bili ng bili sa gilid ng daan. Magastos din pagka bili ka ng bili. Kasi siyempre, lalo pag ang budget mo ay limitado lang din, okay lang pag marami kang pera. Pero kung limitado yung budget mo, ay siyempre, magbaon ka na ng tubig guys, no? So, yun mga ka-best friend, ano pa? Magbaon ka na yung jack. Kasi in case na mapulatan kayo, at least meron kayong pang-angat ng gulong ninyo o ng trike. Kaya naman ng isang tao buhatin yung isang side and tukuran, pero yun nga lang mas mapapabigat ka pa. Pero pag may jack ka lang, kahit yung thread type na jack, pwede na yon. Basta may jack ka mga ka-best friend. So ang pinakamalayo na naabot nitong trike ko ay doon lang sa Minanga. So bumiyay kami ng 3 hours din. And walang pahinga yun. So, puro ahonin, akyatin, lupalusong. Bundok kasi yung pinuntahan namin, pero kaya naman ang trike. Kaya nga lang may time na nagtulak kami doon sa talagang napakatarik na daan. Nagtulak kami doon.
At kasi marami akong karga, ang karga ko 6, puro malalaki pa. So pagdating doon sa pinakamatarik na daan ay nagtulak ang mga kasama ko kasi hindi kinaya ng trike. Kung medyo naakala ko kasi kaya na yung primera yung napakatarik, pero hindi kinaya ng primera, kailangan ibaba yung kanya, itong high and low gear. So binaba ko, yan kinaya. Pero yung una nagtulak sila, syempre kailangan muna nilang alalayan kasi umaatras yung trike. So, hindi ko isipin na hindi kayanin ng primera pagka hindi nakababa yung low gear. Ngayon mga ka-best friend, no? So, yun lang. At kayang-kaya naman ng trike natin, pahingaan lang mga ka-best friend. Siyempre, kung mga malayo yung dala ninyo, dapat kasama. Manalangin muna kayo. At siyempre, kailangan mo magsama ng isa. Kung may sasama ka mga ka-best friend, mas maganda pag family para tanggal pagod, no? And ano ba yung purpose nyo? Ba't kayo babiyahin ng long distance? Yan ba ay travel vlog or o biyahe lang talaga na personal, ganyan? So, ang importante kasi doon, ready kayo lahat. Ready. At laging kondisyon ng trike, no? Ito pa. Pag bubiyahe kayo ng long distance, advice ko lang sa inyo mga ka-best friend, yung gamitin yung oil yung sa Shell Advance. Kasi yun talaga, napakaganda yun. At subok na, Shell Advance na ang gamitin nyo. So 10W40 ang the best na oil, viscosity. Yan po yung gamitin ninyong oil, Shell Advance, no? So ano pa mga ka-best friend, isa pa sa may share ko sa inyo, pagka babiyahe kayo ng long distance, syempre hindi natin maiwasan abutan kayo ng dilim, abutan kayo ng gabi. At yung area talagang may area talagang madilim kayong madadaanan. So advice ko lang sa inyo, maglagay kayo ng mini driving light dito sa trike nyo, kahit yung mga tig 650 lang. Kasi yung ating ilaw nito ay may chance na mapundi yan pag long distance, no? Lalo na pag yung RPM natin ay masagad o mataas yung RPM natin. So, mas maigi na meron kayong backup na ilaw tulad ng mini driving light na LED. Advice ko sa inyo, yan, maganda yan. LED gamitin niyo, wag yung halogen o yung bulb type na yung mga old model na na pag light. Wag yun gamitin niyo kasi magastos din sa battery yon. LED yung gamitin niyo para mas maliban sa maliwanag ay mas matipid sa kuryente. Mas matipid siya mag-consume. Siyempre, mas masaya yan kasi long distance, may mga magandang view kayong madadaanan katulad ng mga Sulanon, may Babiskaya, Isabela. Maraming mga view dyan na pwede kayong huminto. Mas maganda magdala kayo ng lamesa, pagkain, at doon kayong magkain sa mga gilid lang ng mga daanan. Yung mga magandang view. So, yan din yung pinaplano ko bandang norte pagka summertime. Mas maganda pag summertime magbiyahe dahil hindi natin kuha ng ulan. Hindi tayo maano sa ulan. Maabala. Yan. Itong try kasi natin malaki to. Yan, pwede kayo maglagay doon ng mga baon, kung anong mga bagay na pwede niyong baunin. Malaki yan. Then ang mga best friend. Okay, isa pa sa sasabihin natin, pagka papupunta na kayo sa mga cities, katulad ng may mga cities na papunta doon sa NCR na madaanan tayo, mga bayan-bayan. Meron doon mga way na bawal ang trike. So, pag papasok tayo sa city mismo, may nakalagay naman dyan na bawal ang trike. At huwag na lang tayo pumasok doon para hindi tayo masita o matikitan kasi may mga city ordinance na pinapatupad na bawal ang trike sa loob ng city, no? So sa tingin ko alam niyo naman 'yan, mga way na bawal ang trike. So ang expressway, bawal kayo papasok sa expressway entry kasi bawal ang trike doon mga ka-best friend, lalo na sa T-Flex, NLEX at sa iba pang mga expressway. Sa mga skyway, bawal yan. Siyempre, pag bagawan ka, medyo baka magkamali ka doon ng pasok. At mahirapan ka na lumabas.
sa expressway, no? Ano pa mga ka-best friend? So, comment lang kayo sa baba para gawin natin ng vlog yung i-comment ninyo. So, make sure yung inyong papeles ng trike ninyo, katulad ng ORCR, kailangan na updated, rehistrado kasi maraming mga LTO sa daan, bandang Isabela, Nueva Vizcaya, at papunta ng Cabanatuan. Yan, maraming LTO at HPG dyan. Ang talagang hinahanap naman talaga nila dyan ay yung ORCR and then yung plaka. Kailangan may plaka ka. Huwag kayong gagamit ng ng temporary plate na file number, MB file number. Huwag kayong gagamit ng ganun kasi huliin talaga kayo ng HPG or LTO nun. Kung may plate number na doon sa inyong OR, mas sige na ilagay nyo na doon sa inyong OR sa inyong temporary plate number. Doon nyo ilagay mga ka-best friend para hindi kayo mabala, kasi malaking abala yun pag nahuli kayo ng LTO at HPG. Pwede kayo matikitan. At lalo na pagka LTO yung makahuli sa inyo, ay kukunin pa nila yung lisensya nyo at abalahin kayo. So yun lang yung advice ko sa inyo pagka mag long ride kayo. So itong sa akin dati, kasi naka MB file ito, napara ko ng HPG. Sabi niya nasaan yung plate number mo. At yung sinagot ko sa HPG at sa LTO, wala pa kasi itong kakakuha ko lang to sa kasa. So hindi ko pa na ilagay yung plate number na temporary. So yun, at pinalusot naman ako at nagpagawa ako agad ng plate number. So okay naman. Basta sa mga karusi chariot natin na mag-long ride, mga ka-best friend, ingat-ingat kayo sa biyahe at enjoy nyo yung kagandahan ng kalikasan, mga ka-best friend, kagandahan ng daan. So wala ng traffic ngayon sa mga daanan na bandang Nueva Vizcaya papuntang Solano. Almost 90% natapos na rin ng mga ginagawang daan doon. So mas madali magbiyahe papuntang Manila. Ayan mga best friend, thank you for watching. At syempre comment down below lang sa mga gustong mag-request ng panibagong vlog natin. Thank you for watching guys. Thank you. Magandang umaga sa lahat. Yan.